Maraming mga international solo artist ang sumikat noong taong 2000 at talaga namang hindi malilimutan ang mga kanta nila. Mga kanta na naging parte ng buhay natin. Sa tuwing ang mga kantang ito ay napapakinggan, ay nagpapabalik tanaw ito sa ating mga masasayang alaala at kailanman ay hindi na mabubura. Naaalala niyo pa ba ang international singer na si Jojo? Naaalala niyo pa ba ang mga kantang pinasikat niya? Gaya na lang ng mga kantang Baby It's You, You ain't got to buy nothing. It's not what I want, baby. Weak, I get so weak in the knees. I can hardly speak. Too Little Too Late. It's just too little too late, a little too wrong, and I can't wait. Ilan lamang yan sa mga kantang aminin natin ay naging malaking parte ng ating kabataan noon. Ngunit nasaan na nga ba si Jojo ngayon? At ano na nga ba ang estado ng buhay niya? Samahan niyo kung balikan ang naging matagumpay na karera ni Jojo bilang isang mga awit at kung paanong minsan ay naging malaking pangalan siya sa larangan ng musika sa buong mundo. Si Joanna Noel Libisque, o mas kilala sa pangalang Jojo, ay ipinanganak noong December 20, 1990 sa Boston, Massachusetts, USA. May lahing Irish at Native American ang napakagandang dilag na ito. May pinagmanahan pagdating sa pag-awit si Jojo. Ang kanyang ama na si Joel Maurice Libisque ay mahilig ding kumanta. Samantalang naging choir sa simbahan at singer sa isang teatro ang kanyang ina na si Diana Libisque. Maagang nakitaan ng talento sa pagkanta si Jojo. 2 taong gulang pa lamang siya nang magsimulang kumanta at makinig ng mga genre kagaya ng jazz, R&B at soul. Mahilig din siyang lumabas at manood ng mga Native American Festival at sa mga lokal na teatro sa kanilang pamayanan. Noong 1998, 6 na taong gulang pa lamang siya, lumabas na si Jojo sa palabas sa telebisyon ng Kids Say the Darndest Thing on the Road in Boston kasama ang American comedian actor na si Bill Cosby. Noong 1999 naman, nag-audition naman siya sa palabas na Destination Stardom at kinanta niya rito ang hit song ni Aretha Franklin na Respect, Chain of Fools na sikat na kanta taong 1967. Nagtuloy-tuloy lang ang pagsali ni Jojo sa mga patimpalak at pagkanta sa mga TV shows gaya na lang ng The Kids with Talent noong 2001. Tingid sa kaalaman ni Jojo ay may nakapansin sa kanyang galing sa pagkanta at sinabihan siyang mag-audition sa isang record company na Blackground Records na noon ay hawak ni Vincent Herbert, isang record producer na nagpasikat at nagbigay daan sa mga talented singers gaya ni na Toni Braxton na kumanta ng Unbreak My Heart, Destiny's Child na kumanta ng Brown Eyes, at kahit si Lady Gaga na sikat pa rin hanggang ngayon. Si Vincent ay isang maimpluwensyang producer na talaga namang nagbigay break sa karera ni Jojo noon. Sa taon din na ito ay nag-sign ng contract si Jojo sa Blackground Records at nag-umpisang i-record ang kanyang kauna-unahang album na may title na Jojo at naging top 4 agad sa US Billboard chart. Nag-top 10 naman sa R&B hip-hop album na nakabenta ng 95,000 copies sa loob lamang ng isang linggo at naging top 40 naman sa UK album chart. Noong December ng 2004 naman, siya ay na-nominate para sa Female New Artist of the Year at sa Mainstream Top 40 Single of the Year sa Billboard Music Awards. At siya rin ang naging pinakabatang artist na na-nominate sa parangal na ito. Si Jojo din ay inimbitahan ni First Lady Laura Bush, ang asawa ng dating US President na si George W. Bush, na magtanghal sa espesyal na Pasko noong 2004 sa Washington, D.C. Liban sa pagiging mahusay na singer, may napakabuting kalooban din itong si Jojo. Dahil noong 2005 ay sumali si Jojo sa isang charity concert na may temang Come Together Now
na ang layunin ay ang tulungan ng mga biktima ng 2004 Asian tsunami, partikular sa India, na pinaka naapektuhan ng tsunami ng taon na iyon. At ang 2005 Hurricane Katrina na nanalasa naman sa mga lugar gaya ng Louisiana, Mississippi at Alabama sa USA. Nagtanghal din si Jojo sa Hope Rocks concert para makatulong naman sa City of Hope National Medical Center noong 2005. Sa taon ding ito ay inalok siya ng isang role sa serye sa telebisyon ng Disney Channel na Hannah Montana. Ngunit tinanggihan niya ito upang makapag-focus sa pagbuo ng kanyang karera sa musika. Sa kalaunan ay pinasok din ni Jojo ang pag-arte. Taong 2006, siya ay gumanap bilang Hailey sa pelikulang Aquamarine kasama sina Emma Roberts at Sarah Paxton. Sumunod ay ang kanyang pangalawang malaking pelikula na may title na RV, isang comedy movie pinagbibidahan ni Robin Williams at inilabas noong April 28, 2006. At kumita ito ng halos $70 million. Sa mga huling buwan ng 2006 naman, ay inilabas niya ang kanyang second album na may title na The High Road. At sa pagkakataon na ito, nakapasok ulit sa Billboard Top 100 at nakabenta ito ng 180,000 copies sa kanyang second album. Ang kantang Too Little Too Late naman ay na-release ng summer ng 2006 ay ang sumira ng record sa pinakamabilis na pag-abante ng isang kanta mula sa number 66 spot papuntang top 3 sa Billboard Hot 100 chart. At ang record na ito ay dating hawak ng napakagaling din na si Mariah Carey sa kanyang 2001 single na Loverboy. Nagpatuloy ang magandang karera ni Jojo. Noong 2007, siya ay gumawa ng bersyon ng kanta ni Sean Kingston na Beautiful Girl at ang pamagat nito ay Beautiful Girl Reply. Pero nag-leak ito sa internet kaya nalaman agad ng mga tao at ginawa na lang itong promotional song ni Jojo para sa susunod niyang album. Pero kahit ganun ang nangyari sa kantang ito, ay nagawa pa rin itong makapasok sa Billboard Rhythmic Top 40 chart at nasa top 39 spot ito. Sa huling bahagi ng taong 2007, nag-anunsyo si Jojo na magsusulat siya ng kanta para naman sa kanyang ikatlong album at plano niyang i-release ito kapag siya ay nag-18 years old at upang iparating sa kanyang mga fans ang kanyang paglago bilang isang solo artist. Pero sa kasamaang palad, noong August 2009, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang panig ni Jojo at ng kanyang producer na Blackground Records. Siya ay naiulat na humingi ng $500,000 para sa mga danyos at upang palayain mula sa kanyang kontrata. Sinasabi rin ng panig ni Jojo na ang kanyang kontrata noong 2004 ay dapat nang mag-expire taong 2011. At dahil siya ay minor de edad noong ito ay kanyang nilagdaan, nakasaad sa batas ng korte na dapat ang mga minor de edad ay hindi maaaring pumirma ng kontrata na tumatagal ng higit sa 7 taon. Ito ay sa ilalim ng batas ng New York City, USA. Noong Enero ng 2014, inihayag ni Jojo na pinalaya na siya mula sa kanyang multi-battle laban sa kanyang dating producer na Blackground Records. At ito ang naging dahilan ng matagal na hindi pagkaka-release ng album ni Jojo sa tulong sana ng kanyang dating producer. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nakahanap naman ng panibagong record producer si Jojo at pumirma ng bagong kontrata sa ilalim ng Atlantic Records noong February ng 2014. Nagpatuloy lang sa paggawa ng kanta si Jojo. Dahil sa kaso na kanyang kinaharap laban sa kanyang dating producer, ay naudlot ang mga album na kanila sanang i-release ng mga ilang buwan. Hindi nagpatalo sa hamon ng buhay si Jojo at ipinagpatuloy ang kanyang nasimulan. Nag-guest sa mga concerts at events at nagkaroon ng bagong proyekto sa tulong ng kanyang bagong producer. Maraming mga kanta si Jojo na naging hit at sumikat sa buong mundo. At dahil dito, ay nagkaroon siya ng mga nominasyon at awards.
Siya ang pinakabatang solo artist na nagkaroon ng number 1 single sa US. Ang kanta niyang Live, Get Out Get out right now. It's the end of you. mula sa kanyang debut album noon ay sumikat sa buong mundo. Nagawa niya ito sa edad lamang na 13 years old. Si Jojo ay nanalo din ng ilang mga music awards. Kabilang na dyan ang MTV Music Awards, Teen Choice Awards, at Billboard Music Awards. May mga kilalang personalidad na nakarelasyon si Jojo noon at naging laman din ng balita ang ilan sa mga ito. Una na dyan ay ang American soccer player na si Freddie Adu na nakilala niya sa isang MTV show noong 2005. Ngunit tumagal lamang ang kanilang relasyon ng mahigit sa isang taon. At ng taong 2020 ay napabalitang engaged na si Jojo sa isang aktor na si Dexter Darden. Ngunit kalaunan ay naghiwalay din sila isang taon pagkatapos ang engagement dahil sa panluloko ni Darden kaugnay ng third party at nagsanhi ng kanilang hiwalayan. Nasaktan ng husto si Jojo sa nangyari. Nakagawa ng mga post sa TikTok at Instagram na may malalalim na mensahe para sa kanyang ex-fiancé. Sa panahong kasalukuyan, tahimik na ang buhay pag-ibig ni Jojo at wala pang napapabalita na mayroon siyang bagong karelasyon. Itinuon na lamang ni Jojo ang kanyang atensyon sa pagsulat ng mga bagong kanta na kanyang ilalabas sa mga darating na panahon. Sa dami ng mga nagawang achievement ni Jojo bilang isang singer, writer at actress, hindi na mabilang ang kanyang naging kontribusyon sa entertainment industry. Malayo na ang narating niya at siguradong may mga parating siyang mga bagong kanta na siguradong magugustuhan ng kanyang mga Pinoy fans at sa mga iba pa niyang tagahanga sa buong mundo. Dahil na rin sa mga nagawa niyang kanta na kapag ito ay naririnig natin, ay nagpapabalik sa ating mga masasayang alaala na habang buhay nang mananatili sa bawat isipan natin. At naging saksi ang maraming mga tao, lalo na ang mga masugid niyang tagahanga sa buhay at kasikatan ng singer na si Joanna Noel Libisque o mas kilala at minahal natin sa pangalang Jojo. Mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kang updated sa lahat ng aking mga bagong video. At kung gusto mo ng mga ganitong content, ay huwag kang mahihiyang mag-comment sa ibaba. I-like and i-share mo na rin upang mas dumami pa ang makapanood dito sa aking munting channel.